Mukhang mayroong isang uri ng astig na butiki na muka at kumikilos na parang isang dinosaur. Ang pangalan nito ay Frilled Dragon at mukhang matapang to. Pero kahit ganoon, nakakita ako ng website na nagbebenta ng mga legal na exotic na hayop kasama na ang dinosaur na ito sa halagang $800. Kaya bibilihin ko ito, gagawan ko ng tirahan at susubukan ko itong alagaan bilang pet. Hindi ko alam kung gaano yun kahirap. Dahil ang bagay na ito ay literal na mukhang demonyo. Tignan mo nga. Pero sige, bilihan na natin to. At sa video na ito, titignan ko kung maganda bang pet ang dinosaur. Gagawa kami ng mga bagay tulad ng paggala dito na parang aso. Astig ang video na to. Pero bago yun, kailangan ko munang hintayin na ma-deliver ito na aabutin ng halos 1 linggo. Habang naghihintay, gawin natin ang kanyang tahanan na may iba't ibang astig na bagay. At para magawa yun, marami akong gagawin. Una kong binuo ang enclosure kung saan ko itatayo ang kanyang tahanan. Oras na para magbuo. At para magawa yon, ay may 5 hakbang tayong susundin. Umpisa ay paggawa ng background. Nag-spray ako ng mga napakaraming foam sa salamin para madikit ko ang mga kahoy para gumawa tayo ng kagubatan dito. Dahil doon nakatira ang mga Frilled Dragon. Para makumpleto ang itsura, tinakpan ko ito ng napakaraming lupa at wood chips para mukhang natural. Napakaganda at mukhang natural na ng tangke. Dahil sa mga kahoy at lupa. Pero medyo mukhang brown at walang buhay pa to. Kaya gumawa pa tayo ng iba. Sunod ay sahig. Sinabi ko na puro brown ng lahat, pero para gawin ng sahig, kailangan talaga natin gumamit ng brown na lupa. Ang pinakamurang paraan para makakuha ng maraming dekalidad na lupa ay paggamit ng compressed coconut fiber brick. Mukhang kaunti lang siya, pero kapag nilagay natin to ng maraming tubig, dadami na yung lupa. Hinaluan ko ito ng iba't ibang uri ng materyales dahil ganoon naman ang tunay na lupa sa gubat. Nagsisimula na itong magmukhang kagubatan. Pero may mga bagay pang kulang. Kaya lumipat tayo sa ikatlong hakbang, mga halaman at dekorasyon. Mayroon akong 2 magkaibang uri ng lumot. Bilang panimula, gagamit ako ng carpet moss na nakalagay dito sa kahon. Akala ko dati ang lumot ay parang patay na damo. Pero isa pala itong buhay na organismo na lumalago at sumasakop ng buong terrarium. Astig. Nagkalat din ako ng iba't ibang uri ng lumot para mas magkaroon ng variation. Napakaganda talaga ng lumot na to. Talagang binibigyan ito ng buhay ang buong setup. Kailangan pa ng mas maraming halaman kung gusto kong magmukha talaga tong tirahan ng dinosaur. Kaya bibili ako ng totoong halaman at ng kung ano-ano pa. Sumakay ako sa kotse at pumunta sa pinakamagandang tindahan ng halaman sa bayan. Kung napanood mo na ang channel ko, alam mo na kung saan ako pupunta. May ilang taong pinapahiya ako dahil bumibili ako ng halaman sa Walmart. Pero malinaw na hindi nila naiintindihan kung gaano kaganda ang pagpipilian doon. Tignan nyo lahat ng to. Salamat Walmart sa lahat ng magagandang halaman. Bumili ako ng ilang maliliit na halaman at bumili rin ako ng isang malaking halaman na magpapasaya sa dinosaur. Habang naglalakad ako doon, nakita ko ring may mga Lego plants sila. Alam mo na, mahilig ako sa Lego, kaya bumili ako. Pag uwi ko, binuo ko muna yung Lego set para makita kung anong itsura nun. Kaya binuo ko yun at inilagay ang bawat isa sa enclosure. Tignan nyo to, grabe, ang astig tignan. Nagbibiro lang ako, ang pangit pala nito. Hindi ko alam kung bakit gumastos ako ng $50 para rito. Sa halip, inilabas ko ang mga tunay na halaman at itinanim ko sa paligid ng tangke. Ayan na, maganda na talaga yung itsura ng tangke. Para makumpleto ang dekorasyon, kailangan kong maglagay ng malalaking tipak ng kahoy mula sa ilalim ng tangke hanggang sa itaas para madaling makaakyat ang dinosaur sa heat lamp na nasa ibabaw. Ito lang ang kahoy na meron ako ngayon. Hindi sapat para umabot sa taas. Kaya, para makakuha pa ng kahoy, lumabas ako. Kailangan ko lang talaga ng sanga na makapal at mahaba. Masyado yung manipis. Kailangan ko ng hindi mababali sa bigat ng dinosaur. Medyo pangit din yun. Mukhang maganda to. Tignan mo. Halos pumapalibot ang kamay ko rito. Tamang kapal yun. Kaya pumasok ako sa bahay at kinuha ang pinakamalaking kutsilyo sa kusina at naglagari. Mga 30 minutes lang siguro to. Matatapos din to. Nakuha ko rin ang piraso ng kahoy na sakto sa bahay niya. Agad ko tong hinugasan gamit ang hose para matanggal ang lupa, insekto at iba pa. Saka ko to dinala sa loob. Pagtapos kong putulin, nilagay ko ito sa pwesto at nilagyan ng kahoy ang ilalim. At boom! Kumpleto na ang dekorasyon dito. Pero syempre, hindi ko lang iiwan ang tangke ng ganito. Kailangan muna nating magdagdag ng ilang teknolohiya para mas astig. Simulan natin sa teknolohiyang pangtubig. Ang unang teknolohiya ay nasa kahong ito, na isang automatic na humidifier.
Kailangan ng Frill Dragon ng mataas na humidity sa enclosure nito at ang bagay na ito ang magpapataas ng humidity sa pag-spray ng tubig kung san-san. High-tech naman ang pangalawang teknolohiya, isang mangkok ng tubig. Para makainom ang dinosaur kapag nauhaw. Kahit inilagay ko ang mangkok ng tubig, hindi naman talaga rito umiinom ang mga Frill Dragon. Ang totoo, ginagamit nila ito bilang banyo. Para makainom talaga sila, nilabas ko ang water pump na ito. Inilagay sa lalagyan ng tubig at kinabit sa tubo. Kapag binuksan na ito, nagpapadaloy ito ng tubig na maiinom ng mga Frill Dragon. Isa na lang ang kailangan ko gawin, at yon ang maglagay ng pang-init. Kailangan kong i-recreate ang araw sa enclosure na ito. Para gawin yon, bumili ako ng matibay na heat lamp at mamahaling bumbilya na ginagaya ang UV rays ng araw. Bumili rin ako ng ilang ilaw na may high-intensity heat bulb dahil gusto ng mga Frill Dragon ang sobrang init na tahanan. Para subukan, ikinabit ko ang thermometer at gaya ng nakikita mo, umabot ito sa 100 degrees. Perfecto. Nilagyan ko ng aluminum foil ang ibabaw para manatili ang init at humidity sa loob. Okay, kumpleto na ang bahay ng Frill Dragon at oras na para ilagay siya sa loob. Kinabukasan, nakatanggap ako ng notification na pwedeng kunin na yung package ko. Kaya, pumunta na ako sa FedEx. Kakabalik ko lang mula FedEx at nakuha ko na to. Ito na siguro yung Frill Dragon. Nakasulat dito, live animal. Sana hindi mali yung binigay nila. Dadalhin ko na to sa loob at ilalagay sa kulungan. Oh, may mga manok doon. Baka ipakita ko sila sa dinosaur. Magiging magkaibigan sila. Pero bago ang anuman, simulan na natin ang pagbukas sa kahong to. Naku, parang nakikita ko na yung dinosaur. At, aba, dinosaur nga talaga. Ngayong andito na ang Frill Dragon, aalamin ko kung okay ba talagang pet ang mga dinosaur sa pamamagitan ng pagpapakain at paggala sa kanila. Pero una, ipasok muna natin siya sa enclosure. Maaring hindi pa ito mukhang dinosaur dahil lumalabas lang ang bagay sa leeg niya sa mga espesyal na pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo mamaya kung ano talaga ang itsura nito. Okay, nasa enclosure na siya ngayon. At sa totoo lang, natatakot pa rin akong lumapit dito. Wala talaga akong ideya kung kasing bangis ba ito ng ipinakita sa mga video. Pero malalaman natin. Ngayon, alam ko nang gutom at uhaw siya matapos ang isang araw sa shipping container. At gaya ng nakikita mo, magulo na ang mangkok ng tubig niya dahil tumalon-talon na siya at dumumi doon. Para painumin siya, binuksan ko ang water pump sa mahinang setting. May tumulo ng maliit na patak ng tubig sa ibabaw ng dinosaur. Agad niyang inilabas ang dila niya at lumagok-lagok. Astig panoorin. Pagkatapos, tumayo lang siya sa ilalim nito na parang naliligo. Grabe, baka hindi pala siya kasing bangis ng akala ko. Mukha siyang relax. Para pakainin ng Frill Dragon, tinanong ko yung seller kung anong insekto ang paborito niya. Sinabi niya na mga kuliglig daw. Kaya bumili ako ng supot ng malalaking kuliglig. Bakit ba kayo tumatakbo? Hindi naman kayo makakatakas. Talon sila ng talon, oh. Ang kulit. At nabaliw na nga yung dinosaur pagkatapos kong maglagay ng marami sa loob. Tumalon-talon sa buong enclosure para makahuli ng masarap at makatas na pagkain. Para ipakita sa inyo kung gaano kaastig manghuli ang Frill Dragon, kumuha ako ng profesional na tagapagsalaysay ng nature documentary sa maliit na recreated prehistoric world. Tahimik na kumakain ang isang kuliglig. Ngunit sa malapit, napansin ng Frill Dragon, isang nilalang mula sa sinaunang kasaysayan, ang paggalaw. Biglang bumaling ang ulo ng dragon. Sa isang iglap, tumalon ito at unti-unting sinubo ang kuliglig. Tuloy na itong nilamon ng isa sa pinakamahusay na mga ngaso ng kalikasan. Napakaastig noon at napakahusay manghuli ng dinosaur. Kaya, para bigyang grado kung gaano kagandang pet ang dinosaur na ito, pupuntusan ko siya sa iba't ibang aspeto. Napakaastig niyang panoodin, uminom at kumain. Bibigyan ko siya ng score na 9 doon. Astig! Pero isa pang mahalagang bagay sa pagiging magandang pet ay kung gaano ito ka-friendly at pumapayag ba itong hawakan. Ang mga aso ang perfect example. Fluffy at mababait sila at halos hindi sila nangangagat. Pero ang Frill Dragon naman, based sa napanood kong video, hindi sila pala kaibigan. Ito na ang hinihintay natin. Malalaman natin kung magpapahawak ba siya sa akin. At para siguraduhin hindi ako makagat, may proteksyon ako. Sisimulan ko lang sa paghimas sa kanya. Okay, ayan na. Okay, hinihimas ko na siya at mukhang ayos lang sa kanya. Oh, okay. Sobrang kinabahan ako doon.
Natakot akong buhatin siya gamit kamay, kaya binuhat ko na lang yung troso na kinauupuan niya. Ilalagay muna natin siya sa mesa sa kusina. Tignan natin. Diyan ka lang ha. Tignan mo siya. Maayos naman siya kapag nasa labas ng kulungan. Nakaupo lang siya ron oh. Mabait pala talaga siya. At ang pinakaastig, yung palawit sa leeg niya. Hindi pa yun lumalabas. Karaniwan nilang nilalabas yun kapag sobrang galit sila. Pero siya, hindi pa niya nilalabas kahit minsan. Hinahayaan lang niya kung haplusin siya. At dahil napakabait niya, habang nasa loob, nagpa siya akong ilabas siya para makita niya ang mundo. Nasa labas na ako kasama ang Frill Dragon. Tignan mo, nagbababad siya sa araw. Parang humahalo ang kulay niya sa troso. Sa tingin ko, ginagawa niya yon para makaiwas sa mga prey dahil sa wild natatakot sila. Pero ngayon, nakikihalo lang siya sa kulay ng troso. Gaya ng sabi ko, ipapakita ko ang Frill Dragon sa mga manok. Ayokong ma-stress siya ng sobra. Pero ipapakita ko siya sa mga manok. Nakikita mo ba sila? Nakikita mo ba yung mga manok? Oh, mukhang matakot sila. Oo, sa tingin ko takot nga sila sa iyo. Ibabalik ko na siya sa loob. Naging maayos yon at hindi man lang nagalit sa akin yung dinosaur. Pero sa totoo lang, natakot akong buhatin siya. Kaya dahil doon, bibigyan ko siya ng 7 sa pagiging friendly. At ngayon, para sa huling pagpapasya kung gaano kaganda siyang pet, ang reaksyon ng nanay ko. Ipapakita ko to sa nanay ko. Pero sandali lang, 5% lang ng mga nanonood ang nakasubscribe. Sinasabi ito lahat ng YouTuber. Sinabi ko rin ito sa huling video. Pero totoong statistics talaga yon. Kaya, pakisubscribe naman kung nagustuhan mo ang video na ito. Ma, nakita mo na ba ang bago kong alagang hayop? Hindi. Ang butiki ay nasa malaking enclosure na ito. Nakikita mo ba siya? Oo. Oo, nandun lang siya. Alam mo ba kung anong klaseng butiki siya? Mukha siyang maliit na dinosaur. Dinosaur? Kaya ko siya kinuha. Mukha siyang dinosaur. At hulaan mo kung magkano siya. Hindi ko alam. Umabot siya ng $800. Di nga. Umabot siya ng $800. Hindi man lang nakakatawa. Pero totoo. Ito ang bagong miyembro ng pamilya. Sige, anong pangalan niya? Wala pa siyang pangalan. Oh? Ginoong Sinauna? Gusto mo siyang pangalan ng Ginoong Sinauna? Sige. Anong ibibigay mong score sa kanya mula sa 10? Ang astig. 10 out of 10? 10 out of 10? 10 out of 10. Nagustuhan talaga niya ito at binigay niya ng 10. Ang average na marka ng pet dinosaur ay 8.7. Kaya, ibig sabihin, magandang pet talaga siya. Recommended ko ito sa sino mang gustong bumili nito. Pero, sino ba ang gagastos ng 800 para sa isang butiki? Anyway, sinabi kong ipapakita ng dinosaur ang palawit sa leeg niya sa video na ito. Pero hindi pa niya yun ginagawa. Kaya para subukang mapalabas yun, nagpakita ako ng nakakatakot na larawan sa phone ko at wala talaga siyang pakialam. Kaya sinubukan ko namang magpakita ng larawan ng isang prey. At wala rin siyang pakialam doon. Kaya pasensya na guys, hindi ipapakita ng Ginoong Sinauna ang palawit niya sa video na to. Pero mabuti na rin yon dahil ibig sabihin nun ay gusto niya ako. Kaya salamat sa inyong lahat. Ngayon, nalaman natin na napakagandang pet pala ng dinosaur. Siguraduhin mag-subscribe, i-click ang video sa screen at goodbye! He's a good boy. Who's a good boy?